Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Kabanata 361. Anong ibig mong sabihin na kausapin natin siya para gawin ang ganoong bagay? Siya ay live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Anong problema kung may gagawin siya para sa pamilya natin? At hindi mo ba namamalayan? Galit na galit ang lolo mo, at kung titingnan mo ang kanyang personality, kung hindi niya makuha ang gusto niya, mas alam ko kaysa sa akin ang kahihinatnan, di ba? Kalmadong binalaan ni Lillian Yates si Mandy Zimmer. Natural na alam ni Mandy kung anong klaseng tao si Senior Zimmer. Kung hindi niya magawa ang layunin ni Senior Zimmer, nasa panganib siya sa Zimmer household mula sa araw na iyon. Hindi man nanakawin ni Senior Zimmer ang kanyang pagkakakilanlan, pero kaya niyang alisin ang kanyang authority. Ang commercial center project na inayos ng pamilya Zimmer ay nasa starting phase din. Ayaw ni Mandy ng iba pang mga bagay na makakahadlang sa pag-usad nito. Pag-iisipan ko ito, tahimik na sinabi ni Mandy. Walang pasensya na sinabi ni Lillian, kaya mag-isip ka ng mas mabilis. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ito? Nagpaplano pa rin akong kumuha ng yoga lessons kasama si Aunt Palmer, pagkatapos nito. Mom, mauna ka na po. Pag-iisipan ko ito. Naghintay si Mandy na umalis si Lillian, pagkatapos ay humiga siya sa kama ng walang planong matulog. Malaki na ang naitulong sa kanya ni Harvey York, nanghiram pa ng 1.6 million para sa kanyang kapakanan at siya mismo ang responsable sa utang. Kahit na may mga kunting benepisyong nakuha si Harvey sa pagdalo sa antique fair ng mga naiswel, ang vase na binili niya mula sa fair ay sapat lang sa kanya para mabayaran niya ang utang. Tungkol naman sa antique watch, masasabi ni Mandy na gusto talaga ito ni Harvey. Hinugasan pa niya ito, at inayos ang strap ng relo para magkasya sa kanya. Nasa binggit din ang relasyon nilang dalawa. Hindi lang si Ella Graves, pati si Rosalina Iswell. Nagdududa si Mandy kay Harvey dahil sa dalawang babaeng ito. Bakit? Bakit ka malapit sa ganoon karaming magagaling na babae? Niloloko mo ba ako? At higit pa sa isang babae. Naisip din ito ni Mandy. Hindi ganoong klaseng tao si Harvey na gagawa ng mga ganoong bagay. Ngunit sa kung sa anumang dahilan, patuloy na nagpakita sa kanyang isip ang mukha ni Ella at kasama na ang hugis ni Rosalie. Ang magpakita ng kahinaan kay Harvey at makipag-ayos sa kanya sa mga pangyayaring iyon, pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang gawin. Isang mahirap na hakbang na gawin ang makipag-ayos, marahil ay nasanay na siya na tinatrato siya ni Harvey ng maayos. Bakit napakalapit mo kay Shane na Iswell? Dahil alam mo kung paano mag-appraise ng mga antique. Imposible. Ano pa ang tinatago mo sa akin? Sino ka? Sabi ni Mandy sa sarili. Ang makasal sa loob ng 3 taon, ang taong higit niyang makikilala ay si Harvey York. Ngunit ang pangunawang ito ay nagdala sa kanya na magkaroon ng ganitong komplikadong mode, naisip niya napakaraming mga bagay na tinago si Harvey sa harap niya. Ang pakiramdam na ito nakawalan ng tiwala at walang malay na nagdala sa kanya para itaboy si Harvey. Ngunit hindi ito namalayan ni Mandy. Bagaman may mga ilang bagay na hindi madaling ipaliwanag, talagang walang kahit anong affair si Harvey kina Rosalie o Ella. Sa sitwasyong ito, ano ang kailangan pang ipaliwanag pa? Kasabay nito, si Harvey ay nasa ibang silid at hindi rin makatulog. Mayroong ilang mga tao na mukhang napakamaingat, ang lahat ng mga tao ay nagmula sa provincial capital. Napagtanto ni Harvey na nakita na niya ang mga taong iyon noon pa man, parang hindi nila siya nakilala kahit na noong may mataas na profile pa si Harvey. Ang provincial. Ang pamilya York, anong nangyari? Ang dali natapos ng pagsubok na binigay sa akin ng pamilya York. O meron pang mas malalim na plano sa likod nito. Kahit siya ang dating tagapagmana ng pamilya York, hindi pa nakita ni Harvey ang buong larawan. Ang sinaunang pamilyang ito, hindi kailanman maintindihan ni Harvey ang anumang tungkol dito. Ang background, ang potensyal, ang authority, wala. Hindi niya kailanman hinayaang ibagsak ang kanyang depensa laban sa pamilya York. Hindi siya natatakot sa kanila, ngunit hindi rin siya naglakas loob na maliitin sila.
Isang gabing walang tulog. Sumunod na araw, habang masayang kinakain ni Harvey ang kanyang almusal, nakita niya si Mandy na palabas at may mga itim na bilog sa kanyang mga mata. Hindi ito isang random encounter, naghintay si Mandy Zimmer sa kanya sa buong gabi. Kabanata 362. Gusto mo bang magmakaawa ako kay Master na Iswell para tulungan din niya ang mga Zimmer? Direktang sinabi ni Harvey York. Hindi umimik si Mandy Zimmer, hindi rin siya nag-react. Napabuntong hininga si Harvey, mukhang tama ang hula niya. Kung hindi, iiling si Mandy kahit papano. Tumango ka lang at tutulungan kita. Pero, wala akong kontrol kung may pakialam ang mga na-Iswell sa mga Zimmer. Sabi ni Harvey. Nag-alangan si Mandy at saka tumango. Walang anumang reklamo si Harvey o kahit hinanakit. Sa halip, pinalitan niya ang usapan. Iniisip mo rin ba na kasalanan ko kung napaluhod si Zack? Umigop ng lugaw si Mandy, saka tumayo at umalis na walang kahit anong salitang sinabi. Nagpakawala si Harvey ng napakalaking buntong hininga, at pilit na ngumiti. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Sa loob ng villa sa tabi ng isang lawa na may 5-star na tanawin. Nakaupo si Rosalie na Iswell sa isang sofa, bumuntong hininga habang maasim ang mukha. Babalik na sana siya sa provincial capital kinabukasan. Nais niyang makipagkita kay Harvey bago iyon, ngunit hindi siya makahanap ng tamang dahilan para kausapin siya. Siya ang superior ng binibini ng mga na-Iswell, paano niya itatapon ang kanyang mahiyain at malamig na karakter sa binata ng ganoon lang? Naglakad si Shane na Iswell papunta sa kanya matapos marinig ang pagbuntong hininga niya. Anong meron? Wala ka bang kumpiyansa? Gusto mo bang ako na ang kumausap para sa iyo? Muling bumuntong hininga si Rosalie. Lolo, dapat alam mong walang kahulugan ng mga bagay, kung ikaw mismo ang gagawa. Kung gusto niyang makipagkita sa akin bago ako umalis, tatawagan niya ako mismo. Kung hindi, baka ibang tao ang gusto kong makita at ang taong kakausapin ko para makipagkita. Tila binasa ni Rosalie ang kanyang mga sinabi sa isang libro, ngunit kahit papaano, naiintindihan ni Shane kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinilit ni Shane na ngumiti. Napakaliit ng chance ang tawagan ka ng walang pusong nilalang na iyon. Kalimutan mo na siya, dapat na tayong mag-impake at maghandang umalis. O sige. Tumango si Rosalie nang walang sinasabing salita. Dahil hindi si Harvey, marahil ay pagsisisihan niya ito paglaon, at tumigil siya sa pagsubok na kontakan pa si Harvey mismo. Nang determinado na si Rosalie sa kanyang desisyon habang maasim ang mukha niya, biglang nagring ang kanyang phone. Napatigil siya sandali at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanyang diwa. Tumawag si Harvey. Lolo, siya. Kusa niya akong tinawagan. Nawala ang karakter ni Rosalie, masaya siya na parang isang batang babaeng may sorbetes. Nakangiti si Shane matapos itong makita, ngunit bahagyang nag-alala sa kanyang isipan. Mataas ang kanyang tingin kay Harvey, at nais niyang maging live-in son-in-law siya ng mga na-Iswell. Ngunit kung lubos siyang mamahalin ni Rosalie, walang magiging benepisyo para sa pamilya kahit pakasalan siya ni Harvey o hindi. Kung magiging live-in son-in-law siya ng pamilya, aagawin niya ang impluwensya ni Rosalie at ang buong pamilya ay maglilingkod sa kanya. Ngunit hindi ito iniisip ni Rosalie, sa halip ay masaya siya at masigla na parang isang bata. Pinigilan ni Shane ang sarili na sabihin ang iniisip niya. Sagutin mo na ang tawag. Kung bababa siya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi, Rosalie. Puminahon ka, pigilan mo ang sarili mo. Agad nawala ang pagkabalisa ni Rosalie, sinagot niya ang tawag sa kahuminga ng malalim at naghintay hanggang sa naging normal ang kanyang tono. Mr. York, may problema ba? Malamig na sinabi ni Rosalie na Iswell, na tila unang beses nilang magkita, kasing lamig ng yelo ang kanyang tono. Naguluhan si Harvey sa kabilang linya ng phone, tumawa siya. Miss na Iswell, naalala ko na aalis ka na sa Niamey bukas. Iniisip kong libre ka ngayon. Gusto kong pumunta dyan para magtsaa. Kabanata 363. Pupunta ka ba para sa akin o para sa lolo ko? Hindi sinasadyang sinabi ni Rosalie na Iswell.
May pag-uusapan kami ni Master na Iswell, pwede mong sabihin para sa inyong dalawa. Sa palagay mo ba ay isa itong food stall sa gitna ng kalye na pwedeng pumunta at umalis ang sinuman kung kailan nila gusto? Medyo nagalit si Rosalie na Iswell, pupunta ang lalaking ito para sa kanyang lolo pero hindi sa kanya. Kalimutan mo na kung hindi ka libre. Kalmadong sinabi ni Harvey York sa kabilang linya. Wala naman masyadong pakialam si Harvey sa affair ng pamilya Zimmer. Dahil tumanggi si Shane na Iswell na makipagkita sa kanya, hindi na niya ito masyadong pag-iisipan pa. Matapos itong marinig, ang babaeng kasing lamig ng yelo ay tumingin kay Shane na para bang may maling nagawa sa kanya at agad na sinabi, wala si lolo kanina, pero nandito na siya ngayon. Kailan ka pupunta? Pinakinggan ito ni Harvey at halos matawa at lumuha siya. Natulala din si Shane, hindi alam ang sasabihin. Sige, darating ako ngayon. Sabi ni Harvey at binaba ang phone. Bahagyang nawala ang init ng ulo ni Rosalie. Matapos makita ang tulirong ekspresyon ni Shane, nahihiya niyang sinabi, Lolo, medyo naging pabigla-bigla ako. Napahiya ako kay Harvey para sa pamilya na Iswell. Ngumiti si Shane. Nangyayari talaga iyan sa atin, mag-ingat ka na lang sa susunod. Natural na alam ng isang napakatalinong taong tulad ni Shane na huwag makialam sa relasyon ng isang lalaki at babae. Kung hindi, magiging problema kung kalabanan siya ni Rosalie. At saka, kung mapunta si Harvey kay Rosalie para sa kanyang sarili, magiging malaki ang pakinabang nito sa pamilya. Sa mga paraan para kontrahin si Harvey, may mga ilang plano si Harvey para doon. Ayaw ni Shane na bigyan ang sarili ng mas maraming sakit ng ulo kahit bago pa maging opisyal na maging live-in son-in-law ng pamilya si Harvey. Hindi nagtagal, nakarating na si Harvey sa Lakeside Villa. Lumabas si Rosalie para salubungin mismo si Harvey. Anong nagdala sa iyo dito, Mr. York? Sinadyang sinabi ni Rosalie. Hindi niya namalayang iba ang kanyang pagiging malamig kumpara sa dati. Tila masyado niyang sinadya ito. Paanong hindi nakita ng isang taong tulad ni Harvey York ang kanyang intensyon? Umiling si Harvey York at tumawa. Huwag kang magagalit, ililibre kita ng pagkain mamaya tulad ng dati. Ano sa palagay mo? Talaga? Ilalabas mo talaga ako para kumain? Tayong dalawa lang. Tumingin si Rosalie kay Harvey na sobrang excited. Nagkibit balikat si Harvey sa ngumiti ito ng may simpleng kahulugan. Pero, sa totoo lang medyo nahihiya ako sa mga bagay na ito, alam mo naman siguro. Kasal na ako. Kung okay lang sa iyo, pwedeng tayong dalawa lang. Pero kung gustong sumama ni Master na Iswell, hindi na kailangan, masakit ang tiyan niya. Hindi siya makakain ng pagkain sa labas, umalis na lang tayo nang hindi siya kasama. Mabilis na sagot ni Rosalie. Sakit sa tiyan. Hindi alam ni Harvey kung paano mangangatwiran. Agad na tumalikod si Rosalie sa kanya matapos siyang magsalita nang hindi na niya siya binigyan pa ng pansin at bumalik sa courtyard ng villa, hindi binibigyan ng pagkakataon si Harvey na tanggihan siya. Hindi nakaimik si Harvey, ngunit kasing liwanag ng araw niyang nasabi ang nais niyang sabihin, umaasang titigil na ang dalaga sa pag-iisip ng mga bagay. Sa sala sa villa, gumamit si Shane ng iron kettle para gumawa ng tsaa. Matapos makitang pumasok si Harvey, mabilis na sumenya si Shane sa kanya na umupo. Ngumiti si Harvey at walang magalang na sinabi, Master na Iswell, hindi na dapat uminom ng tsaa kung masakit ang tiyan mo. Masakit ang tiyan. Kumibot ang mga mata ni Shane, pagkatapos ay walang malay siyang tumingin kay Rosalie. Okay lang, espesyal na klase ang tsaa na ito. Pinibigyan nito ng lunas ang tiyan, bakit hindi mo rin ito subukan? Kita sa mukha ni Harvey na hindi siya makapaniwala. Bakit hindi ko na lang kayo bigyan ng tubig? Ito ang unang beses kong makarinig ng tungkol sa isang tsaa na nagbibigay lunas sa tiyan. Tumingin si Shane kay Harvey. Humihingi sa akin ng pabor sa ganyang pag-uugali. Hindi ka ba natatakot na palayasin kita? Kabanata 364. Napabuntong hininga si Harvey York. Ang tatalino ng mga matandang fox na iyon. Kayang makita ng kanilang mga mata ang anumang layunin o pag-iisip na maaaring meron siya. Nang walang pagdadalawang isip,
kinuha ni Harvey ang isang tasa ng tsaa sa mesa at ininom ito. Pumuntong hininga siya pagkatapos. Nagbibigay talaga ng lunas sa tiyan ang klase ng tsaang ito. Tiyak na gagastos ka ng daan-daan para sa 1 pound nito, di ba? Daan-daan. Galit na tumawa si Shane na Iswell matapos makinig kay Harvey. Ito ang big red pouch mula sa Walno, ang strain sa mga bangin, may mga bodyguard na pinuprotektahan ito habang may mga baril. Makakakuha ka lamang ng halos 10 pounds ng tsaang ito kada taon, ang mga binibente sa labas ay wala pang 5 pounds, ang 1 pound ay nagkakahalaga ng higit sa 8,000. Sinabi mo sa akin na ang 1 pound nito ay nagkakahalaga ng libo-libo. Walang masyadong alam si Harvey sa mga tsaa, ngunit sa sandaling iyon ay namangha rin siya. Nakakabilib ang networking skills ng mga na-Iswell, hindi ito ang uri ng tsaa na kayang bilhin ng sinuman sa konting pera at koneksyon lamang. Napakalawak ang mga koneksyon ng pamilya sa puntong iyon. Kung bakit nilabas ni Shane ang tsaang ito, mukhang gusto niyang pigilan ang pagiging arrogantiko. Hindi nakaimik si Harvey, magkakaroon siya ng alalahanin sa hinaharap patungkol kay Rosalie na Iswell. Tumigil siya sa pag-iisip tungkol doon sa ilang sandali. Dahil naisip ni Shane na Iswell ang intensyon ko, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng pabor mula sa iyo ngayon. Nagulat si Shane sa pagiging walang hiya at direkta ni Harvey, pagkatapos ay tumawa siya. Malakas talaga ang loob mong magsalita. Alam mo gusto kong iwanan mo ang pamilya Zimmer, bakit mo sila tinutulungan ngayon? Hindi tinanggihan ni Harvey ang kanyang pahayag. Nais ng pamilya Zimmer na kilalanin niyo sila, maaari ka bang tumulong? Hindi sa hindi ko kaya. Pero paprangkahin kita, isa lamang second class na pamilya ang pamilya Zimmer. Wala akong pakialam sa kanila, natural na sinabi ni Shane. Ito ang totoo. Mayroon ding ilang mga pamilya na tulad nito sa provincial capital, hindi ganoon karaming pamilya ang may contact sa mga na-Iswell. Ang mga York sa Southlight ang natural na nasa tuktok, ngunit ang mga na-Iswell kasama ang iba pang mga pamilya ay hindi rin mahina. Kahit na ang mga York ay hindi binaba ang kanilang depensa sa kanila. Sapat na ito upang patunayan ang mga kakayahan ng mga na-Iswell. At halata na may pagtingin si Rosalie kay Harvey. Sa sitwasyong iyon, parang sampal kay Rosalie kung tutulungan ng mga na-Iswell ang mga Zimmer. Mukhang simple lang ang pagkakilala, ngunit sa katunayan ay maraming ibig sabihin ang salitang iyon. Kung kikilalanin ng mga na-Iswell ang isang prefecture-level city second-class na pamilya, agad magiging pinakamalakas na bahagi ng lungsod ang pamilyang iyon. Walang dahilan si Shane para tulungan ang mga kaaway ng kanyang apo, wala itong magiging pakinabang para sa pamilya niya. Inaasahan na ni Harvey na ganoon ang magiging reaksyon ni Shane. Naisip ng pamilya Zimmer na sa pagtatayo lamang ng commercial center projects ay tataas ang kanilang katayuan. Kung tutuusin, nagawa nitong pataasin ng konti. Ngunit sa pamilyang kayang gumawa ng gulo sa Southlight sa isang kurap, ang mga Zimmer ay wala masyadong halaga para sa kanila. Kung hindi dahil kay Harvey, hindi man susubukan ng mga na-Iswell na alamin ang mga Zimmer. Kahit nasa antique business ang mga na-Iswell, kalat ang kanilang mga produkto sa buong Southlight. Marahil ay sila pa ang gumagawa ng 1/10 ng kita sa buong Southlight. Para sa isang napakamakapangyarihang pamilya na may kakilakilabot at malaking impluensya, bakit sila magkakaroon ng pakialam sa isang pamilyang walang impluensya sa mundo tulad ng mga Zimmer? Sa sandaling iyon, bumalik na si Rosalie sa kanyang kwarto para magbihis para sa kanyang magarbong gown ng may espesyal na layunin. Ang cutting sa kanyang gown ay perpektong ipinakita ang kanyang kaakit-akit na figure, isang kaaya-ayang amoy na tumatagos tulad ng malamig na pine, na nagpapaalala sa kalidad ng kanyang pagkatao. Mabilis na tumingin si Harvey sa maganda at kaakit-akit na babae, si Rosalie. Napaupo siya saka tumingin kay Shane. Pakiusap, Master na Iswell. Susuklian kita sa susunod, sana matulungan mo ang mga Zimmer sa pagkakataong ito. Ano sa palagay mo? Kung maririnig ng pamilya Zimmer ang mga salitang iyon, malamang ay nanganginig na sila. Mula kailan pa pwedeng ipalit ang pabor ng isang walang silbing live-in son-in-law para suportahan ang pamilya Zimmer?